Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay narito muli sa bahay-sambahan at tayo po ay magpupuri. Amen! Tayo po ay nasa dulo ng para tayong papasok sa lupang pangako. Naroon na tayo sa dulo. At tanaw na natin ang 2026. Makaalis na tayo sa 2025. Lalabas na tayo ng 2025. Papasok tayo ng 2026. At ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak ay maganda, at ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kaya ang taon na ating haharapin ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat. Umawit po tayo at atin pong dakilain siya sa pamagitan ng pagpupuri at aawitan. Amen. Amen. Awitin muna natin yung Standing on the Promises of God. Yan ang ating pangahawakan sa 2026. Amen. May pangako siyang tapat. Amen. Wala pong katulad ang pangako ng Diyos. Of course, maraming mga pangako. Yung iba nangako na maliligo ako araw-araw. Ano bang New Year's resolution mo, Brad? Meron ka bang New Year's resolution? Lalong magtapat. Akala ko, luminis maglaba eh. Bumango. Lalong gumango. Amen. So, umawit po tayo. Awitin natin, Standing on the Promises of God. Alright? Okay. Medyo nagkaka-problem yung ating monitor. Mukhang siya ayan. Alright. Everyone, awitin natin, Standing on the Promises of God. Everyone. Standing on the promises of God is my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Come on! Standing on the promises of God. Standing on the promises. Standing on the promises of God. Yes, God's promise. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. Listening every moment to the Spirit's sword. In the moment when the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Alam niyo po, pagka tayo may pinangahawakang pangako ng Diyos, syempre, lagi tayong positive. Amen. Sa kanyang kalooban. Kaya awitin natin yung yes, Lord, yes.
I'll say yes. Nangako ang Panginoon at bawat pagsang-ayon natin sa kanyang kalooban, meron siyang katampatang pangako. I'll say yes. Let's sing now. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes. Looking every day, whether it's trials on my way, follow for this day, and my answer will be yes, Lord, yes. Second stanza. I'll say yes, Lord, yes. I will. I'll say yes, Lord, yes, for your glory every day. When there's trials on my way, still I'll follow them, I pray, and my answer will be yes, Lord, yes. I am redeemed. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed. And I know. Yes, I am redeemed. Amen. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. One more time. I am redeemed. I am ligtas. Tagalog. Sa dugo ni Jesus, ako'y ligtas. At siyang tunay. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sa sala ako'y tinubos. Kaligtas ay ginanap niya. Purihin ang Diyos. I am crucified with Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. One more time, I'm crucified. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Wow, napakasarap po na masabi natin na I am crucified, not I was, but I am. Amen. Nananatili po, hindi nagbabago ang kamatayan ni Kristo ay ating kamatayan. Ang kanyang pagkalibing ay ating pagkalibing, at ang kanyang muling pagkabuhay ay ating pagkabuhay, at ang kanyang pag-akyat sa langit ay atin na rin pag-akyat, at pag-upo niya ron, nakaupo na rin tayo, positionally. Kaya hindi na po nawawala ang kaligtasan. Amen? Amen. Ama naming Diyos, salamat po. Napakalaking biyaya na kami po ay nakalampas sa mahigit 300 araw ng taong 2024. Punong-puno ng iyong pag-iingat, at ngayon po ang natitira na lamang ay ang kaunting oras ng December 30 at another day ng December 31. At kami po ay aapak, mararanasan namin, tatanggapin namin, haharapin namin ang 2026. Walang bayad na 365 24 hours.
Salamat po ng marami sapagkat alam namin na bawat araw ay inilaan mo na ang mga pagpapala, ang mga hamon, ang mga hardships, challenges sa buhay, maybe sufferings and sacrifices. Pero lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa iyo. Iba po ang kahulugan ng karanasan ng buhay ng mga mananampalataya dahil lahat ay sa ikabubuti namin. Ito man ay pasanin, ito man ay pagpapala, ito man ay katitisuran, ito man ay bagyo sa buhay, anuman ang dala ng darating na taon, lagi po maliwanag sa iyong salita, magkakalakip-lakip sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa iyo at mga tinawag ayon sa iyong layunin. Kaya kami po ay handa at ang aming kahandaan ay ikaw. Hindi po sa aming sarili dahil kami mahina. Ikaw ang aming kahandaan. Kaya salamat po sa biyaya mo sa amin na ipahayag ang iyong sarili. Salamat sa iyong pagyakap sa amin. Salamat sa iyong pagtatapat sa iyong salita. I-bless po ang bawat isa, O Panginoon, at lalo po ang aming puso, kagaya ng sinabi ni Haring David, "My cup runneth over, nag-uumapaw ang aking saro." Salamat po sapagkat kami po'y walang pagsigla ng aming pasasalamat sa inyo. Inaalala po namin ngayong gabi ang mga may karamdaman naming kapatid. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila, magpapagaling, gagamitin ang kanilang mga kalagayan para lalo kang mapalapit sa bawat isa. Ganon din naman kami na ngayon po'y nakatayo ng malaya, nakapanambahang may kagalakan, at handang makinig ng iyong salita muli. Pagpalain po ang bawat isa ng mga kapatid namin na nasa kanya-kanyang tahanan, ang iba po ay nasa pangingibang bayan, ang iba po ay nasa kanya-kanyang mga gawain, at ang iba po naman ay maaring nasa pagtulong sa kanilang kapwa. Tulungan niyo po ang aming bayan din naman na maging manatiling mapayapa at makarecover kami sa maraming mga sugat na tinanggap ng taong bayan at maging ng mga namiminuno. At dalangin namin, tumingin kami lahat sa iyo para sa kagalingan ng sugat na hindi kayang pagalingin ng siyensya, ng edukasyon, ng teknolohiya, o ng kayamanan man ng mundong ito. Kundi ikaw lamang ang pwedeng magpagaling ng sugat ng aming puso o ng aming kaluluwa. I-bless po ang bawat isa sa amin at lalong maging malaya ang pangangaral ng iyong salita. Dalangin namin ngayong gabi na ikaw po maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sama-sama tayo magsabi ng Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Tayo ay magbabasa huling Wednesday natin. Last Wednesday ng 2026. At pagkatapos po nito, magkikita-kita na tayo ay 2026 na. Next year na tayo magkikita-kita. Okay? So atin pong sundan ang ating mga tagapanguna sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan ngayong gabi. Amen. Atin pong basahin ng Book of Nehemiah, chapter 12, verse 23 to 47. Basahin natin ng malakas at salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 47. Verse 23, ang mga anak ni Levi na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangasulat sa aklat ng mga alaala hanggang sa mga kaarawan ni Johanan na anak ni Eliasib. At ang mga pinuno ng mga Levita, si Hasabias, si Serebias, si Heswa na anak ni Kadmiel, na may mga kapatid na nangas sa tapat nila upang magsipuri at nangagpasalamat ayon sa utos ni David na lalaki ng Diyos sa pulutong at pulutong. Si Matanias at si Bokbosias o si Obadias, si Mesulam, si Talmon, si Acob ay mga taga-tanod pinto na nangagbabantay sa mga kamalig ng mga pintuang bayan. Ang mga ito'y sa mga kaarawan ni Joachim na anak ni Heswa na anak ni Josadak at sa mga kaarawan ni Nehemias na tagapamahala ng saserdoteng Ezra na kalihim. At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita mula sa lahat nilang dako upang dalhin nila sila sa Jerusalem na ipagdiwang ang pagtatalaga ng may kasiyahan
na may mga pagpapasalamat at may mga awitan din, may mga simbalo, mga salteryo at mga alpa. At ang mga anak ng mga awit ay nagpipisan mula sa kapatagan ng palibot ng Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga netopatita. Mula rin naman sa Bet Gilgal at mula sa mga parang ng Geba at ng Azmabet, sapagkat nangagtayo sa ganang kanila ang mga awit ng mga nayon sa palibot ng Jerusalem. At ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis at kanilang nilinis ang bayan at ang mga pintuang bayan at ang kuta. Nang magkagayoy, isinampa ko ang mga prinsipe sa Huda sa ibabaw ng kuta, at akin silang pinapagdalawang malaking pulutong na nangagpasalamat at nagsiyaong sunod-sunod, na ang isa'y lumalakad sa kanan sa ibabaw ng kuta sa dako ng pintuang bayan ng tapunan ng dumi. At sumunod sa kanila si Osias, ang kalahati sa mga prinsipe sa Huda. At si Azarias, si Esra, at si Mesulam. Si Huda at si Benamin at si Semaías at si Jeremias. At ang iba sa mga anak ng mga saserdote na may mga pakakak, si Zacarias na anak ni Jonathan, at anak ni Semias na anak ni Matanias, na anak ni Mekaya, na anak ni Zakur, na anak ni Asap. At ang kanyang mga kapatid na si Semaías at si Azarel, si Milalay, si Gilalay, si Maay, si Nathaniel at si Huda, si Hanani na may panugtog ng tugtugin ni David, na lalaki ng Diyos, at si Ezra na kalihim ay nasa unahan nila. At sa tabi ng pintuang bayan ng bukal, at nagtuwid sila sa harapan nila, na sila'y nagsisampa sa mga baitang ng bayan ni David sa sampahan sa kuta, sa ibabaw ng bahay ni David, hanggang sa pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan. At ang isang pulutong nila na nagpasalamat ay yumaong sinalubong sila, at ako'y sa hulihan nila, nakasama ko ang kalahati ng bayan sa ibabaw ng kuta, sa itaas ng moog ng mga hurno, hanggang sa maluwang na kuta. At sa ibabaw ng pintuang bayan ng Ephraim, at sa matandang pintuang bayan, at sa pintuang bayan ng mga isda, at sa moog na Hananel, at sa moog ni Mea, hanggang sa pintuang bayan ng mga tupa, at sila'y nagsitayong nangakatigil sa pintuang bayan ng bantay. Sa gayoy nagsitayo ang 20 pulutong nila na nangagpasalamat sa bahay ng Diyos, at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. At ang mga saserdote, si Eliasim, si Maasiyas, si Menyamin, si Mikayas, si Elionai, si Zacarias, at si Ananias, na may mga pakakak. At si Maasiyas at si Semaías at si Elazar, at si Uzi at si Johanan at si Malkiyas at si Elam at si Ezer. At ang mga awit ay nagsiawit ng malakas, nakasama si Jezrahias na tagapamahala sa kanila. Sabay-sabay po tayong lahat. Verse 47 po hanggang verse 47 po pala tayo. At sila'y nangaghandog ng malaking hain na araw na yaon at nangagagalak, sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Diyos ng di kawasa. At ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagagalak, na anupat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. At ng araw na iyon ay nahalal ang ilan sa mga lalaki sa mga silid na ukol sa mga handog na itataas, sa mga unang bunga at sa mga ikasampung bahagi, upang pisanin sa mga yaon, ayon sa mga bukid ng mga bayan, na mga bahaging takda ng kautusan sa mga saserdote at mga Levita, sapagkat kinagagalakan ng Huda ang mga saserdote at ang mga Levita na nagsitayo. At sila'y nangag-ingat ng tungkulin sa kanilang Diyos at ng tungkulin sa paglilinis at gayong ginawa ng mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa utos ni David at ni Salomon na kanyang anak. Sapagkat sa mga kaarawan ni David at ni Asap ng una ay may pinuno sa mga awit at mga awit na pagpuri at pasasalamat sa Diyos. Sabay-sabay po tayong lahat.
at ang buong Israel sa mga kaarawan ni Zorobabel at sa mga kaarawan ni Mehiyas ay nangagbigay ng mga bahagi ng mga awit at mga tagatanod pinto ayon sa kailangan sa bawat araw at kanilang itinalaga sa mga Libita at itinalaga ng mga Libita sa mga anak ni Aaron. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita at lahat po tayo ay maaari ng makaupo. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love He's proved faithful to me. Every word He promised is true. What I thought was impossible, I see my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I had questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, the many times I could not pray, still my God, He was faithful to me. The days I've spent so selfishly, reaching out for what pleased me, even then God was faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again that He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I had questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful. Oh, in my
to me. He was faithful, faithful to me. Amen. Wow. He's been faithful. Okay po. So tayo ay maaring magbigay muna ng kaunting sandali panahon para tayo magpatotoo. Magpatotoo tayo ng katapatan ng Diyos sa atin dahil matatapos na ang 2025 and we only have more than less than or more than 30 hours from now. Okay, so natin yung microphone. Pasalamat sa ginawa ng Diyos na siya ay naging tapat sa atin. At nakita natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Iningatan tayo o tayo ay kanyang pinagpala o tayo ay kanyang pinalago. Binigyan niya tayo ng katagumpayan ng mga nagdaang 2024. Okay, so maunahan natin. Okay, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang 2024 ay punong-puno ng mga challenges sa buhay. Pero nag-focus lang tayo. Tinuruan tayo ng Panginoon para makikipaglaban sa buhay. Focus lang dun sa pinagagawa niya. Yun lang. We focus on Him. Ano yung gusto niyang gawin? Ano yung gusto niyang maiging pamuhay? At eto na tayo ngayon. Nakarating na ng 2025. 2025, eto na yung latest ng latter part ng last part ng 2025. Kaya salamat sa katapatan ng Diyos na naghatid sa atin sa dulo at maghahatid sa atin sa simula at panibagong taon. Okay, meron pa. Katapatan ng Diyos na inyong pinagpapasalamat sa Diyos. Sige, maikli lang para hindi natin maubos yung oras. Sige, magsanay tayong magsalita ng ating pasasalamat sa Panginoon. Sige, iabot yung microphone dyan. Iabot. Tigigisa, yan. Iabot mo, yan. Pag naabutan, may pagpapasalamat yan. Sige. Hello po, good evening sa ating lahat. Ako po, I praise and thank the Lord for another year had passed na binigyan po kami ng malakas na pangatawan ni Sir Julius, aking asawa po. At nagkaroon po ng privilege to serve him po through CBA and CBC po. And sa mga susunod po na araw, ako din po ay confident na patuloy pa rin po na i-guide ng Panginoon. I was away sa family ko. Nasanay po ako dun for 32 years with my family for my comfort zone po. But this time, kahit po malayo sa kanila, nandito naman po ako at patuloy po na minomold ng Panginoon sa kung saan po ako dinala. At nung una pong i-recall ko lang po nung una ko pong nakausap si Pastor. Sabi ko, Pastor, hindi po ako sanay sa malaking church. Ganito kasi maliit lang po yung church namin sa Bicol. But Pastor told me na isipin mo para kang isang tanim na nasa paso noon na kinultivate na inalis na ng Panginoon, dinala ka na ngayon sa garden para mas mamunga pa. So, yun po ang patuloy po na encouragement po sa akin. At si Sir Julius din po, ang pasalamat ako na binigyan po ako na asawa na very responsible. Amen. Na kahit pumalaya sa family, masaya po ako noon, mas masaya po nakasama po siya. Yun lang po. Salamat po. Papuri po lahat sa Panginoon. Yun ang masarap, Yun ang maganda. Pagka nag-asawa, mas masaya dun sa napangasawa. Masaya ako noon, pero mas masaya ako ngayon. Tatama naman yan Ganyan po yan. Okay, next. Sige. May kailangan po yata siya. Sige. Praise the Lord for that. Hindi namin alam na may ganito. Hindi ko siya dinibrief. Yeah. Good evening everyone. Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda ng inawit ng ating kapatid kanina. Though in my heart I have questions, even failed to believe. And
sometimes or most of the time, I find myself complaining. Ano po, ayan, ang unang nakakakilala at nakakaalam ng mga complaint ko sa buhay ay Sister Maricar. And then, but then when I realize again, ang katapatan ng Panginoon, simula nung ako'y maligtas, ay punong-puno ang kanyang biyaya. Amen. And every time na ako'y discouraged and sinasabi ko rin sa sarili ko, bakit magpapatuloy pa ba ako? Parang ganon. Lagi kong nare-recall ang verse ang salita ng Panginoon na ibinigay niya ang buhay niya para sa akin, na hindi ako karapat-dapat at dapat ang deserve. Yung expression ng generation ngayon, deserve ko to. Ang totoo po yun, tulad ko, I deserve to die. I deserve punishment, but His grace always evident sa buhay ko po. Amen. No po? At salamat po. Salamat, Sister Maricar, sa pasasalamat na yan, compliment. Hindi ko po kayang gawin ang mga bagay na yon sa sarili ko lang. Naniniwala po ako kasi ninanais ko na lugurin ng Panginoon as much as I can. At nagagawa natin yung mga bagay bagamat maraming mga pagkukulang. Amen. And praying and looking forward for next year na maging mas higitan pa natin or higitan ko yung ginawa or gagawin at relasyon sa Panginoon more than this 2025. Amen. Dito naman sa kabila. Nakadalawa na tayo dito. Dito naman sa kabila. Dalawa naman dito sa kabila. Ayan, kayong dalawa. Ayan, kayong dalawa na. Sige. Ayan, kayong dalawa. Kaya mo yan. Good evening po, church. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil po dinala niya po ako dito. At so dito po ako na-save. At natutuwa po ako sa family ko po at lumalago din po sila nag-church din po sila. Amen. So yung pinagpipray ko po long po ngayon ay yung dalawa ko pong kuya na minsan po di po sila nag-church, yun lang po. Dito ka na save. Opo, Sino punta rito para mag-aral? Akala siguro save na. Ayun, mapaliwanagan dito na na-save. Nabaptize ka na? Opo. Amen. So member ka na dito? Pala, tingnan mo nga naman yan. Amen. Salamat sa Panginoon. Yes, Brother Maya. Magandang gabi po, church. Sabi ko na, very wrong dito ko po sa harap eh. Oo. Happy New Year po. Anyhow, salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat mula sa aking health hanggang sa aking family, sa mother ko, kay Lola Mama. Walang na-hospital sa amin within this year. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Hindi rin ako nagkaroon ng ganong kalalang sakit even though exposed ako sa mga pasyente. Yeah. Salamat sa Panginoon kasi yung mga projects ng young adults nangyari within this year. Amen. Patuloy niyo po yung pag-pray ang bawat isa, ganoon din po ang Young People's Ministry upang mas lumago pa po ang bawat isa. Mas maging Amen. close din po kami pagladkitin sa banal na pagmamahal. Salamat po. Amen. Ano ba yung mga young adults? Ano ba edad ng mga yan? Para alam nung iba, baka iba hindi kasama sa young adults eh. By age po, Pastor, 21 and above. 21 pataas. Yes po. But Hanggang Di ko sure. walang edad. Wala naman po. Yung may asawa. Opo, wag lang po may Pag asawa. nag-asawa, so 21 pataas na walang Opo. asawa. But Pastor, if you are 18 years old, pero working ka na, pwede ka pong bigyan ng choice if gusto mong mag-involve sa young adults. Okay. So kung 18 years old, legal age na yun eh. Opo. Plus, working ka At po. nag-work na. Opo. So sa mga working class to, kumbaga. Yes po, Pastor. Amen. Okay, thank you. Salamat po. Dito naman ulit, sa kabila. Sige, sino yung gusto? This past years, I want to thank the Lord for all the blessings sa mga situations po na nangyari, sa lahat ng lessons na kung saan inalis man po ako ng Panginoon sa amin, wala man po ako ditong pamilya, pero binigyan ako ng Panginoon ng maraming nanay, tatay, Amen. at kapatid dito. And sa lahat ng mga natutunan ko po dito, ay isa lang po ang tinuro ng Panginoon, mas lalo magtiwala sa Kanya, at doon mo makikita ano yung gagawin ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya kung gusto mo maglingkod, maglingkod. Kung gusto mo sundin siya,
sundin mo siya ng seryoso. Amen. Yun po yung mga natutunan ko po. At kung ikaw ay nagkamalit, bumagsak, bumangon, pagtiwalaan ng Panginoon at patuloy siyang sundin at magtapat. At lahat ng mga natutunan ko po, this January 10, flight ko po going back to Iloilo. Kaya lahat po yun, i-apply ko po dun sa church namin. And please pray for me na mas lalong pa maging maalab sa paglilingkod. And also, praying po sa Europe, kung saan man pong specific na place, I'm praying for Austria. Hindi ko man po alam kung paano po mangyayari yon. At the same time, kung paano po dinala ng Panginoon at hindi ko din po yun alam, ganun din po ang gagawin ng Panginoon, paano niya po ako dadalhin sa Austria. Amen. Yan lamang po. At Okay. salamat po sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. Okay, believe, sabi ng Bible, and it will happen. It will be done. Keep believing. Brother, Joshua. Mic test. Hello, good evening po. Happy New Year po sa lahat. Unang-una Same po to you. nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil Harap ka dun sa kanila. this year po hindi man po naging madali yung mga challenges. Pero pinagpapasalamat ko po na binigyan niya pa rin po kami ng challenges kasi in that way po is nagiging mas humble po kami sa mga pinagdadaanan sa sitwasyon po namin. So, nagpapasalamat din po kami dahil sa mga provisions na binibigay ng Panginoon, hindi man po namin alam saan po kami kukuha ng mga pangangailangan, lalo na po tatay ko po may sakit. Pero ganun man po is nagtiwala lang po kami and binigay naman po ng Panginoon. Hindi sobra-sobra pa po yung provisions niya po sa amin. Amen. Kaya Amen. ayun lang po yung pasasalamat ko and nawa po this 2026 mas marami pa po sa ating magkaroon ng pagbabago sa ating mindset na kung saan ang totoong blessing po talaga is hindi nakikita sa material na bagay, kundi nakikita po sa puso po natin na naglilingkod sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Next, dito sa kabila. Sige. Yan, kayo na nga. Yan. Hello po. Ayan. Maganda na didinig mga boses ninyo. Bali po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ngayon pong araw po is birthday ko po. So, Oy, happy birthday! Wow! so maraming salamat po sa panibagong taon po ulit ng Huwag niyo muna pinagkaloob ng ihain yung handa, Panginoon. ha? Huwag niyo mamaya niyo na ihain. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon po, kahit po minsan may mga worries na kahit hindi pa nangyayari pero nag-worry ka na agad, and sa mga pagsubok na pinagdadaanan na talagang meron talagang challenges. Pero maraming salamat kasi meron pa ring simbahan kagaya ng Christ Baptist Church. So, pag nasa labas ka, nandun yung mga problema, yung parang sa damdamin mo. Pero pag nandito ka sa church, nawawala yung mga worries mo and napapalitan ng kapayapaan. So, maraming salamat sa Panginoon kasi laging may hope pag pumupunta sa Kanya. So, sa 2026, alam ko mas marami pang pagpapala yung ibibigay yung Panginoon. Mas better pa sa 2025. Amen. Yeah. Amen. Next. Sister. Ayan po, amen. Good evening, church. Thank you so much po sa Panginoon. Unang-una po sa pagdala niya sa akin dito sa Christ Baptist Church from Mindoro to Muntinlupa po. Salamat po sa ating butihing pastor na tunay na ginamit ng Panginoon upang mas makilala ko pa siya. At tunay nga na dakila ang wisdom na binigay po sa ating pastor na siya namang na-bless din po ako dahil marami po akong natutunan, especially sa salita ng Panginoon. At ngayong taon, lalo akong lumapit sa Panginoon, binigyan niya ako ng mga kaibigang mananampalataya at ganun din ng partner din na mananampalataya po. Ayun po. Sino yun? Sino yun? Ay, hindi ko po Hindi mo kilala? Andito po ata siya, Pastor. Yun po, salamat po sa Panginoon kasi yung kahit hindi ko naman lagi pinagpipray, pero yung alam niya po yung kilala niya po ako bilang anak niya, alam niya po yung desire ng heart ko. Amen. And yung calling ko po, siya na po mismo yung nag-clarified po sa akin, Pastor, na dapat ganito, hindi yung mga iniisip o yung kagustuhan ko lang po noon. Salamat po sa biyaya niya at sa kadakilaan niya po sa buhay ko na na-invite ko po yung mga mahal ko sa buhay. Galing po, I'm praying din po, Pastor, this 2026, mas lalo pa ako patatagin ng Panginoon sa kanyang
pagsubok sa akin. And then sa health po, ganun din sa prayer ko po. Sa pinsan ko din po na nag-under po ng chemo po, praying po na mas lalo po siyang tumatag at bigyan po siya ng kagalingan ng Panginoon. At yung family ko po sa health din po, lalo po kaming pagtibayin ng Panginoon this coming 2026 sa pananampalataya ang buong family ko po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Thank you po, Amen. Pastor. Oh, next, dito. Sa kabila. Dalawa. So, amen. Good May evening oras pa, po. may oras pa. Sige. Good evening po, church, at Happy New Year. At nagpapasalamat po akong sa Panginoon sa ngayong 2025, sa buong 2025, na binigyan niya po kami ng buhay na roller coaster. Ayan. Roller coaster, Opo. Ups and downs talaga, madaming pagsubok, pero nandun din yung pag-asa na binibigay ng Panginoon. Kaya Ito, nataas din, ano? Nataas din, ha? nataas, nababa. Ayun. At ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil itinawid niya po kaming pamilya sa 2025 na napakahirap. Madami talagang challenges. At pinupunan niya pa rin po yung aming mga kakulangan, financially, spiritually, ayan, mentally, physically. At ayun po, maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Next. Sige. So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Gabi, man. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon unang-una syempre dahil sa kabila ng mga, yun nga po, ups and downs this 2025, no po, maraming challenges and syempre yun po ay binigay ng Panginoon sa atin para po tayo ay patatagin. And pasalamat ko po yung provision ng Panginoon, yung blessings po sa aming family, no po, na sa kabila ng mga pagkukulang natin, pagkakasala ay makikita po natin yung kabutihan ng Panginoon na po na God is good all the time. So Amen. also din po yung pasalamat ko sa Panginoon sa kabila ng hectic na schedule sa college po. Hindi po ako nawala sa ministry. And Amen. yun po yung pinanghahawakan ko na pwede kang gumraduate nang hindi ka nawawala sa ministry po. Amen. Wow. So, yun, salamat po sa Panginoon, sa family namin na binibigyan niya kami ng magandang kalusugan na po iniingatan po kami sa bawat araw. So, thank you po. Amen. Amen. Next. Meron pa? Sa kabila. Dito, sa kabila. Ano Ito, po, kaka-paste ko na lang po yung sinabi Ate ng ito, kapatid ate. ko. Ate, ikaw ang ate, di ba? Kaka-paste ko na lang po. Hindi po, ako po personally ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa panibagong taon na darating na naman na ipagkakaloob niya sa atin. Pero po nitong 2025, talagang thankful po ako sa Panginoon na naging mabuti siya sa family namin, sa akin din personally, pati din po sa church na kung di rin po talaga sa biyaya ng Panginoon, hindi rin po magiging successful yung Sambales, Mahal Ka ng Diyos, yung fires, yung church anniversary, yung mga fellowships din po sa YP and everything po. Lahat po yun talagang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Although hindi man po naging perfect yung buong year kasi lahat naman tayo may mga struggles sa pinagdaanan, pero nakakatuwa po na makita na yung Panginoon pa rin talaga yung kumikilos talaga sa atin. Yan lamang po. Maraming salamat. Amen. Amen. Next. Alright, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon this year 2025. At first, ako po ay nakapagtapos sa biyaya po ng Panginoon. College po. Okay. Opo, this Amen. year... Anong course mo ba? Anong course mo? BA Political Science po. Political Science. Wow. BA po. And then, Ano bang balak mong maging? sa ngayon Gusto maging po, mayor? Wala po. Ha? Hindi daw niya pinangarap maging mayor. Gusto niya maging congressman. May issue pa sa pagtuturo kaya wag po na. Akong traktor na lang. Ayan. So, ayan. Isa pa pong bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon this 2025 is iningatan niya po ako kasi po last December 8 po, Pastor, na-aksidente po ako. Last December 8 habang nasa Northgate po ako sa Alabang. Then, yun po, na-realize ko na talagang sa kabila ng mga ganong pangyayari, ang Panginoon talaga ay hindi nagkukulang sa pag-iingat sa atin.
Yun po yung mga bagay na pinagpapasalamat ko po sa 2025 at yung patuloy pong provision ng Diyos Last four tayo, last sa four. akin. Last Amen. four. Thank you po. Okay, next. Dito sa kabila. So yun, magandang gabi po sa ating lahat, church. Pinagpapasalamat ko po unang-una sa lahat sa Panginoon dahil dinala niya po kami dito, isang buong pamilya. Pinagpapasalamat ko po na kahit may mga panahon na nanalamig po ako sa pananampalataya, siya pa rin po naglalapit po sa akin. Siya rin po ang nagbabalik po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa pamilya ko po, nanay, tatay ko po, sa mga kapatid ko po na patuloy po kami naglilingkod sa Panginoon. Nawa po ay gamitin pa po kami lalo. Saka maraming salamat rin po sa mga kaibigan ko. Nawa po ay lalo rin kami. Gamitin po kami sa ministry and church Amen. habang tumatagal. At maraming salamat rin po sa mga task na na-assign po sa akin. Bagamat hindi madali mag-handle ng mga task, saka hindi po madali mag-lead. Panginoon pa rin po ay nagbibigay po ng kalakasan para magampanan po namin. Saka dalangin ko po yung mga kamag-anak po namin, pinsan ko po, mga lola at lolo ko po, mga tito-tito ko po na hindi pa po na Briefing po nila, Pastor, yung papakausap ko po sila sa inyo or kila Brother Sinal po. So, bago sila mag-abroad ay nakakinig sila ng gospel. So, and nagpapasalamat din ako kasi ang daming personal breakthrough this 2025. So, natapos ko na basahin ang buong Biblia, cover to cover. Wow, amen. Congratulations. And then, patuloy po ako sa ministry na pinangakawakan ko sa Panginoon. Then, ewan ko po, actually, isa lang pong hiningi ko sa Panginoon po, no, is yung mailagay ako sa ministry ng CDM. Pero, even though consistent ako doon, nanganganak na lang po yung mga responsibilities na binibigay ng Panginoon. Amen. Di ko ba hingin, pero di naman ako nagko-complain din po, Pastor. It just means na God has put me into places that I can be used. Amen. So yung puso na nagpapagamit is more than enough na po para gamitin ka ng Panginoon. Amen. Yun lang naman po, Pastor. Amen. Yung pinadala nyo sa abroad, si Crisette, nagkita kami nitong, maganda ang nangyari sa kanya. Kasi yung dinala niyo itong mga Pilipino ay inireject ng employer nung una. Kasi mga Pilipino, ayaw ng Pilipino eh. Pero sabi nung tauhan niya yata yun, subukan muna natin yung mga Pilipino. Ay di nung makita yung performance ng mga Pilipino, ayaw ng policy ng Pilipino at kumuha yata uli ng mga Pilipino. Kaya salamat at kumbaga naging magandang example. Yung mga Pilipinong unang pumunta ron ay ngayon, di may mga natulungan pang mga Pilipino. Kaya salamat. Yung ginagamit yung inyong company. Salamat sa Panginoon. Okay, sige. Happy New Year po everyone. Baptism of fire po sa AMC this year sa amin ni Joes. And in fact, kung nakita niyo siguro natulfo kami. Well, anyway, ang galing ng Lord kasi kung maraming ginawang kaaway sa amin, and yet ginamit niya rin ang bansang yon para what's the right word? Ma-vindicate kami. So I went to Poland last week of November hanggang first week of December. And I've seen it's a beautiful country na very livable. And if there's a country na gusto kong doon na kami tumira ng mga bata is in Poland. And 90% 90% po malamig, yes. 90% po, Pastor, ang mga Pilipino doon ay mahal na mga Polish. And highly respected po ang mga Pilipino. Amen. Doon ko po nakita na ang may-ari po ng mga lalaking kumpanya like Hilton Hotel, Hamilton Hotel, these are 5-star hotel na hahaakbayan nila yung kapwa Pilipino na naluluha po ako. Sabi ko, my God, these are Filipinos na making a difference in another country. And yung respeto ba na makukita mo sa, hindi katulad ng Saudi, parang pag sinabi mong Saudi, Pilipino, kasambahay. Pag sinabi mo ditong Pilipino, wow, we love Filipinos. Yung ganun ba? So, ibang klase yung saya na nakikita ko na ang mga ang respeto ng na binibigay nila sa kapwa nating Pilipino ay to the highest level. Amen. And I praise the Lord na bago nag-end ang taon ay
na-change yung pangalan. Kasi yun naman po talaga ang nasa heart namin ng anak ko is to make a difference in the lives of every Filipino worker. Amen. Every Filipino na at least mapaganda at mapaayos sa mga buhay nila. Amen. So yun po. Yung iba talagang domestic helper ang tingin sa atin. Kasi tulad ng Hong Kong, puro ang trabahong ino-open, halos karamihan doon, domestic helper. Ngayon, doon siguro sa Poland, hindi naman mga domestic helper ang Pilipino doon, mga professional, ano? Mga factory workers po, tapos hospitality po, Pastor. At ang gagaling nila, no, kahit mga 3 months pa lang sila, parang kung magsalita sila ng Polish, parang native language na Tagaran. nila. Yes, opo. magaling talaga, Talino no? talaga ang mga Pilipino. Amen. Last two? Last one? Ilan na ba yun? Last one. Sige. Sige. Yan. Dito sa kabila. Dito. Last two daw. Ayun. Sige. Ayan. Brother, last one. Ikaw ang last. Magandang gabi po, Pastor. Good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po para sa inyong lahat. Hindi tayo advance makapagsalita Happy New lahat, Year din no? po. Nais ko lang pong ipagpasalamat sa Panginoon yung time po na dinala niya po ako rito noong 2024 po. Then sabay pa po ni Brother Israel binaptize po. Isang malaking pagpapasalamat po sa Panginoon. Amen. Then salamat po sa buhay po ng aking pamilya na hindi po ganong nagkakasakit si Mama, sa buhay po ni Kuya, tsaka nung bunso ko pong kapatid, tsaka yung pamangkin ko po, okay po sila lahat. Tsaka nais ko rin pong ipagpasalamat yung naghihintay po sa akin trabaho sa akin sa Croatia next year. And then yung babae pong pinagkaloob sa akin ng Panginoon, si Sheila po, yung taga Bicol na nabanggit ko po sa inyo. Kapasalamat po ako sa Panginoon sa pinagkalooban niya po ako ng soon po na magiging partner ko sa buhay. Amen. Then, may plano po kaming church wedding po rito sa December po. Amen. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay. Advance Happy New Year. Amen. Purihin ang Panginoon. Alright. Tayo po tumayong lahat. At atin pong basahin ang James chapter 1. James chapter 1 and verse 8. James chapter 1 and verse 8. Actually, itong ating talatang ito ay hindi naman ito basta isinulat. Okay, pero basahin muna natin. James 1:8. Ready? Begin. A double-minded man is unstable in all his ways. A double-minded man is unstable in all his ways. Ang ating pag-aaralan ay look from the unstable man's life. A look from an unstable man's life. Ama naming Diyos, salamat po. We are learners. Help us, teach us, mold us, make us. We want to learn from you. At karunungan sa buhay, lalo na sa harapin naming 2026, hindi namin alam kung ano ang iyong pahihintulutang mangyari, ano ang iyong itinakda na mangyayari, ano ang mga inilaan mo na mangyayari, at mga bagay na hindi mo papangyayarihin. Ano man ang iyong papangyarihin at hindi papangyarihin, gusto man namin o hindi ang mangyayari, help us to be stable. Kami maging matatag. Kami hindi maging pabago-bago. Matutunan namin ang iyong daan upang iyon ang aming panatilihan at sa anumang darating, wala kaming katatakutan, wala kaming uurungan, wala kaming magiging dahilan para hindi kami magpatuloy, kundi bagkos ang anumang pahihintulutan mo, nauunawaan namin ang iyong layunin. Hindi ito para kami pigilan to move forward, but to test us, to challenge us, to prove the sincerity of our hearts in loving you and in loving your word. I-bless niyo po ang bawat isa. At dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo.
Amen? A double-minded man is unstable in all his ways. May mga taong ganito na double-minded. May mga taong unstable in all his ways. Kaya ito ipinasulat dito. Pero itong sinasabing double-minded man and unstable in all his ways, nakakonekta yan sa verse, nakita natin dito, no, sa verse 1, verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations," or testings. Dadating ang iba't ibang kulay, iba't ibang uri ng pagsubok. Knowing this, alam natin ito, na kapag dumating ang mga ito, knowing this, that the trying of your faith, hindi ang sinusubok ay tayo. Ang sinusubok ay yung ating pananampalataya. Ang susubukin ay hindi tayo. Ang susubukin ay hanggang saan tayo mananampalataya. Tayo, subok na, marupok tayo. Pero ang gusto ng Panginoong makita, susubukin ko kung sa iba't ibang paraan ng pagsubok, paano nyo gagamitin ang pananampalataya? Or pananangnan mo ba yung pananampalataya? Ikaw ba'y mananatiling nananampalataya? At ako'y magpapadala ng iba't ibang uri ng pagsubok. At gusto kong malaman nyo na yung pagsubok ng inyong pananampalataya, yan ang huhubog ng inyong patience. Bakit huhubugin ng Panginoon yung ating patience, yung tinatawag na para tayo makatagal, makapag-endure sa lahat ng klase ng climate, sa lahat ng klase ng hardships, sa lahat ng klase ng testings, yun ang patience. You can stay cool under fire. Bakit? Ba't mananatili ka na ganon? Sabi sa verse 4, dahil yung patience na yan, meron niyang gagampanan sa iyong buhay. Sabi sa verse 4, but let patience have her perfect work. At ito ang gagawin ng patience sa inyong buhay, that ye may be perfect or mature. Hindi ka pwedeng mag-mature kung hindi ka marunong magtiis. Hindi ka pwedeng makaabot sa pagmamature pag hindi ka marunong tumagal sa laban. Tumagal sa hirap. Tumagal sa mga pagsubok. Kaya hayaan mo na yung iba't ibang klaseng pagsubok na darating sa iyo, alam mo na kung ano ang purpose, susubukin ito yung iyong pananampalataya, at yung pananampalataya mong yan, dahil nananangang ka, magpapatuloy ka, huhubugin naman ito yung iyong kakayanan na manatili under pressure. That is patience. Kaya hindi kayo basta gumigive up. You just keep on. And then, ang sabi ng Bible, once you are practicing patience, let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. Well-rounded, satisfied, matured. Ngayon, verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God. So ito'y naka-focus yung verse 8 na sinabi natin, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya sinasabi itong verse 8, dahil nung mga nauna, na may mga darating na pagsubok na dapat alam na natin at dahil alam natin na yung mga pagsubok na darating para gumawa sa atin, para i-encourage tayo at i-develop sa atin yung patience. At yung patience, ito yung kakayanang tumagal under pressure, with all the hardships na inyong dadaanan. And then, kapag tayo ay natuto ng manatili o magpatuloy, tumagal na sa kabila ng maraming pagsubok, sabi ng Bible, yung patience na meron ka, yan ang magiging daan para ikaw ay mag-mature at matuto ka ng iba't ibang aspeto ng buhay hanggang ikaw ay wala ng kailanganin o ikaw ay maging kumpleto. Ibig sabihin, handa kang humarap sa buhay. You will have the capacity for life.
for blessings and for testings. If any of you lack wisdom, kung kulang ka pa ng karunungan, kung paano gagawin ang mga bagay-bagay sa buhay, sabi ng Bible, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Karunungan. At ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Humingi lang tayo. Ngayon, ang payo ng Bible, kung hihingi ka sa verse 6, but let him ask in faith. Kanina, trying of faith. Ngayon, you ask in faith. At pagka humingi ka na may pananampalataya, sabi ng Bible, walang alinlangan, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Yung taong nag-aalinlangan ay kagaya ng alon sa dagat na paparot parito na hinihipan ng hangin. Hindi ng Panginoon gusto yon. Yung double-minded man. Pag ganun-ganon. Ngayon, sabi ng Bible, kung yan ang magiging kalagayan ng mga Kristiyano na nangangalat, na sinasabi nung panahon yon sa 12 tribes, kung yan ang inyong magiging kalagayan, sabi ng verse 7, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. So sinasabi na ng Panginoon na maliwanag, real talk tayo, sabi ng Panginoon, real talk. Pagka kayo ay nag-aalinlangan sa aking sinabi, pagka kayo hindi makakapanghawak sa aking salita, huwag nyo lang asahan na meron kayong tatanggapin sa akin. O sinasabi na ng Panginoong maliwanag, let not man that think he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Kaya, hindi ang ibig sabihin ng double-minded maraming iniisip. Mabuti ang taong maraming iniisip, lalo na kung marami tayong iniisip na paglilingkod. Marami tayong iniisip na makakabuti sa kapwa, sa ating sariling pamilya, o sa ating bayan, o sa pananampalataya. Mabuti yung maraming iniisip. Ang ibig sabihin ng double-minded, may dalawang magkasalungat na iniisip. Andun yung may Diyos na pinagtitiwalaan, pero dahil hindi pa dumadating yung kanyang hinihingi, kanyang pinag-aalinlanganan. Baka hindi na darating. Humihingi para may dumating, para may tanggapin, pero dahil hindi pa ibinibigay, naiisip niya, baka hindi ibigay. Merong alinlangan. Kaya magkasalungat ang uri at direksyon ng dalawang iniisip, sundin, o gawin, o kamtin. Kaya sabi ng Bible, unstable, it means lack of consistency, it changes suddenly or unpredictably, it cannot be relied on for long, hindi mo maasahan, hindi siya steady, yun ang unstable, easily shaken or disturbed sa lahat ng bagay. Pag-aasawa, pagtatrabaho, pagninegosyo, pananampalataya, pakikipagkaibigan. And so unstable, mahirap po na ang tao very unstable. Mahirap. Kagaya ng unstable na upuan. Pagka kayo ay umupo sa upuang hindi stable, maaari itong bumagsak anytime. So hindi ka makaasa kasi hindi siya stable, hindi siya matatag. Sa trabaho, kapag sinabi natin, kumusta ang trabaho mo? Stable ba? Stable ba yung trabaho mo? Is that a stable job? Stable means dependable work. An income you can count. With an income you can count on. With reasonable security over time. Kapag sinabi natin stable, dependable, you can count on it, and then you are secured. You are secured. Pag sinabi natin stable, kagaya ito ng tulay, maaring hindi maganda yung tulay, maaring hindi siya ganun kapinturado, maaring hindi siya ganun kabordado, yung tulay, simpleng tulay, pero matibay na tulay, sapat para makatawid ka parot parito. Kaya pagka stable, nakapagbibigay siya ng kapanatagan. Maging sa mga pasyente, maging sa mga ospital,
kapag ka sinabing kumusta ang kanyang kalagayan, unstable. Unstable. Ang heartbeat niya, unstable. Ang blood pressure na, unstable. Pero pag sinabing kumusta na, stable naman ngayon, for now. Stable. So habang siya stable, walang commotion, panatag. Panatag. Habang siya stable. Kaya kapag nagkaroon ng instability, diyan nagkakagulo, diyan kinakabahan, diyan natatakot, diyan nagkakaroon ng emergency. Kaya may mga bagay na effective na habang siya stable. Yung pananampalataya natin dapat stable. Maaasahan mo, dependable. Na sinasabi ng Bible, a double-minded man is unstable. Hindi makapanatili na nagtitiwala sa Panginoon, maya-maya nagugulumihanan, maya-maya nag-aalala, maya-maya nag-worry. Ganon. So may mga bagay na hindi pwedeng mahati. Kaya sabi dito, a double-minded man is unstable. Hindi niya malang kung mananampalataya ba siya, dire-diretso o mag-aalinlangan ba siya, nahahati siya. Now, may mga bagay po na effective pagkahinati. Mas maganda pagkahinati. Halimbawa, cake. Wala po ako nakita na kumakain ng cake na hindi hinahati. Malaki ang cake. Buhatin niya yung cake at kakainin niya ng buo. Hindi ko po nakita ang maraming tao na kapag kumain ng cake ay buo. Effective kainin ng cake pag hinahati-hati. Tama po ba? Amen. Ganon din yung pizza. Hinahati natin para ma-share natin sa marami. Okay? So meron siyang hati-hati. Hindi kagaya nung order siya ng isang cake. Ang laki nung cake. Tinanong siya nung waitress. Sabi niya, "Sir, ilang hati ho ba? Gusto niyo bang hatiin ko sa 8 itong cake na ito?" Sabi niya, "Wag. Hatiin mo lang sa 3. Masyadong marami yung 8, baka hindi ko maubos. 3 hati lang." Okay. So merong mga bagay na effective hatiin. Pero may mga bagay na hindi pwedeng hatiin. Tulad ng pag-ibig. Mahirap pag meron kang kahati. Tama ba yan? Brother Julius? Walang kahati. Dapat buo. May mga bagay na effective pag hindi hinati. Tulad ng pananampalataya. Hindi rin siya dapat hati. Kaya yung sinasabi ng Bible, a double-minded man. If you ask anything, you believe God. Yung hinihingi mo, talagang you believe na ibibigay sa iyo. Huwag mo nang i-entertain yung baka hindi ibigay. Sabi ng Puno, kapag ka nag-aanilangan ka, ay huwag ka nang umasang bibigyan kita kasi hindi ka naniniwala eh. Ngayon, kaya nyo bang panghawakan, humingi kayo? Kaya yan ang faith. Yan ang faith. Kaya ang pag-iisip na nahahati sa dalawang akala, hindi effective. It is an enemy of personal growth. It is an enemy of the church growth. It is an enemy of business success. It is an enemy of harmonious relationships. It is an enemy of trust and reliability. Kapag ka po meron tayong divided mind. So titingnan po natin, mapapansin natin, ang unstable man's life, meron po siyang 3 bagay na makita natin doon sa talata. Number 1, a divided heart. Hanati ang kanyang puso, a divided heart. Number 2, a disordered walk. Hindi maayos ang kanyang lakad. Pangatlo, a destructive path. Yung landas niya, hindi maganda ang pupuntahan. In all his ways, hindi matatag. Hindi magiging matatag. Why? Meron siyang divided heart, meron siyang disordered walk dahil ng divided heart, at ang kanyang patutunguhan ay destructive path. Now, tingnan po natin ang James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8, ang sabi dito, "Draw nigh to God, and He will draw nigh to you.
Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ayaw ng Panginoon ng double-minded. Dahil yung taong double-minded, palayo sa Diyos. Imbis na siya'y mananampalataya na palapit sa Diyos, napapalayo siya sa Diyos. So ano ba ang gagawin mo talaga? Ano bang buhay ang gusto mong mangyari sa iyo? Ikaw ba'y lalong mapalapit sa Diyos o ikaw ay mapalayo sa Diyos? Yung taong double-minded, lalapit, lalayo, lalapit, lalayo. Pag may hindi nagustuhan, lalayo. Pag nagugustuhan niya ang nangyayari, lalapit. Pag may pangailangan, lalapit. Pag nasaktan, lalayo. Sabi ng Bible, meron kang dalawang akala. You are not stable. Hindi ka lalago ng magtatanim ka, tapos mamaya bubunutin mo, itatanim mo uli, mamaya bubunutin mo, hindi lalago yan. Hindi tatatag yan. Kaya sinasabi ng Bible na ang unang utos niya, sabi niya, lumapit ka sa Panginoon, draw nigh to God. Yun ang kanyang command. And then, meron siyang pangako, He will draw nigh to you. So paano mangyayari na ang tao ay lalong mapalapit sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, aba, gusto ko magpakumbaba ka, ikaw ay unang lumapit sa akin. Lumapit, lalo kang lumapit. Come closer to me. Come closer. And when I see that you are, naalala niyong alibughang anak, nang siya po ay paano siya makakasundo ng kanyang ama at mapapalapit, di ba? Siya ang lumapit sa kanyang ama. Siya ang nag-take ng initiative magpakumbaba at inamin niya yung kanyang paglayo. Kasi, kaya sinasabi rito na draw nigh unto me, ipinakikita na meron ng gap. Hindi ibig sabihin na walang salvation. Ang sinasabi, ang isang Kristiyano na dating close sa Panginoon, possible na mag-drift away. Parang alo na dahan-dahan kang inilalayo. No? Ngayon sabi ng Panginoon sa mga Kristiyano nung unang panahon, ang utos niya, you draw nigh to God. And my promise, He will draw nigh to you. O di gaganda. Ngayon, sabi ng Panginoon, para yan mangyari, I am requiring two things. Dalawang aking nire-require. Number one, cleanse your hands, ye sinners. Pag sinabi nating hands, it's the symbol of work and your practical daily life. Work. Hands. Cleanse your hands. Ito yung buhay nating panlabas. So outwardly, ayusin nyo ang buhay nyo sa panlabas. And then sabi niya, purify your hearts. Inwardly, I am requiring the inward life and the outward life dapat magkatugma. Hindi ko gusto na mukha kayong malinis sa labas, maganda ang iyong bihis, nasa loob ka ng simbahan, pero may tinatago kang kasalanan. Yung private life. Kung gusto mong tayo'y magkalapit, sabi ng Panginoon, lalapit ka sa akin with a pure heart. Hindi lang ikaw magsisimba na makita kita sa loob ng simbahan, kundi makita ko sa loob din ng iyong puso. Ngayon, ano ba ang ugat ng gap? Ano ba ang naging ugat na nagkakalayo ang Diyos at ang tao at nagkakaroon ng gap? Sabi ng Bible, ye double-minded. That's the root. Kung bakit nagkakaroon ng gap ang magulang at saka ang anak, ang Diyos at saka ang kanyang mga anak, bakit nagkakaroon ng gap? Sabi ng Bible, hindi ka nagpakatibay ng tiwala sa akin. Nag-aalinlangan ka sa aking plano. Nag-aalinlangan ka sa aking timing. Nag-aalinlangan ka sa aking pamamaraan. Nag-aalinlangan ka sa aking kalooban. Yun ang nangyari kay Eva at kay Adan. Yun ang nangyari kay Abraham at kay Sarah. They doubted. Nagkaroon ngayon ng gap. Sa lahat, kay David, nangyari din yan. Nangyari din yan kay Moses. Nangyari yan kay Samson. So,
kung ang doktor ay idadiagnose, ang pasyente o ang Kristiyano, nakikita ng doktor, the great physician, double-mindedness is a heart problem. Kinakailangang linisin ang puso at kinakailangang ang iyong isipan ay nakatuon lamang sa Diyos. Kaya sa pagharap natin sa 2026, hindi tayo dapat pumayag na hatiin ng sinuman at ng anumang bagay ang ating isipan at ang ating puso at ang ating lakad sa Diyos. Kaya kung titignan natin itong unstable man, meron siyang divided heart, disordered walk, and a destructive path. Nasisira o kapahamakan ang kanyang daan. 1 Kings chapter 18 verse 21, sabi dito, and Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow Him. But if Baal, kung si Baal ang talagang Diyos, follow Him. Sabi niya, kung sinong kinikilalang ninyong Diyos, huwag kayo dun sa pagitan. Yun ang nangyari sa Israel. Kaya sabi ni Elijah, hinamo niya ang taong bayan, ang mga Israelita, hanggang kailan ba kayo mahahati sa dalawang opinion, dalawang kaisipan, dalawang akala? Kung ang Panginoon, Yahweh, capital L-O-R-D, kung si Yahweh, kung ang Diyos ng Israel, ang Diyos, then follow Him. But if Baal, then follow Him. I-identify nyo saan kayo. Kaya huwag tumayo sa pagitan ng pagiging undecisive. Hindi ko malaman kung ako'y sa Diyos o hindi ko malaman kung ako ba'y sa mundo. Ang sabi ng Matthew 6:24, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi ang Diyos natutuwa sa divided loyalty. Ang gusto ng Panginoon talagang yung loyalty nyo, yung tiwala ninyo, talagang i-stick nyo lamang sa akin. Huwag kayong mag-alinlangan. Ako'y nagpapadala intentionally ng iba't ibang pagsubok sa buhay. I'm giving permission ang mga mangyayari situation sa inyong buhay. Pero ang aking intention, I want you to know, gusto ko kung ma-develop sa inyo yung patience. Your capacity to endure and stay faithful under fire. At kapag kayo nakatagal, habang kayo tumatagal na de-develop kayo, nagmamature kayo, you are learning, you are discovering, you are being enlightened. At kapag ganoon at kayo nag-mature, in different angle ng buhay, magiging marurunong kayo. Psalm chapter 86 verse 11, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth, unite my heart to fear thy name. Minsan yung ating heart ang scattered. Sabi ni David, sa kanyang karanasan, Lord, unite my heart to fear thy name. Ang Diyos may paraan para gumawa siya ng pangyayari at para tayo turuan mula sa kanyang salita at itama yung iba't ibang direksyon ng ating puso ay maging united patungo sa Kanya. Hindi magkontra-kontra. Kaya ang hindi katatagan ng isang Kristiyano ay hindi ang dahilan ay ang pagsubok. Hindi ang dahilan ay ang pagiging nag-iisa. Kundi ang dahilan nito ay ang puso na hindi desidido kanino niya ilalagak yung kanyang tiwala, kanino niya ibibigay yung kanyang buong pagmamahal, at kanino niya ibibigay ang kanyang buong pagsunod. Kaya hindi pwedeng pagsamahin ang magkasalungat na paniniwala. Hindi pwedeng pagsamahin yung tama at yung mali. Now, bakit ang double-minded na tao ay nagbubunga o ang double-mindedness ay nagbubunga ng instability? Sabi ng Bible, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Hindi naman po sinasabing masama itong mga double-minded. Hindi sinasabing masama. Pero hindi sila magiging matibay. Hindi sila magiging tapat na tagasunod.
Ang mangyayari sa kanila, sabi ng Panginoon, malinaw ang hatol ng salita ng Diyos. Hindi ko kaya kayong gawing matibay. You will be unstable in all your ways. So ano ang nakita ng Diyos? Number 1, hati ang puso. Sabi ng Proverbs 3:5, magtiwala ka sa Panginoon ng buo mong puso. Trust in the Lord with all thine heart. Ang pusong hati ay hindi maaring maging matatag. Parang estudyante, kung kayo nakapakinig na estudyante, naalala ko nung kami mga high school at nadidinig ko mga nag-uusap ng mga nag-aaral dyan sa Piati, dyan sa Mapua, yung mga kapitbahay namin nag-aaral sa kolehiyo. Andun yung unang semester, iba ang kurso. Pangalawang semester, iba naman ang kukunin. Pangatlong semester, iba na naman ang kukunin. Paiba-iba, kada semester, paiba-iba. Nakailang taon na, walang natapos. Sa loob ng maraming taon. At dahil po doon, maraming pera ang naaksaya, maraming oras ang nasayang, maraming dagdag na kabigatan at pasanin sa kanilang magulang. Bakit? Walang malinaw na plano, hindi matatag ang desisyon, walang tiyak na gusto, hindi seryoso sa buhay, walang consistency, hindi katuwaan ng pamilya, hindi maganda ang bukas, nag-iipon siya sa lalagyang butas. Yun ang bunga ng double-minded. Sa madaling sabi, hindi ng Diyos inaayunan ang taong hindi makapagdesisyon ng buo. Yung mga taong ayaw ng commitment, ayaw ng hardships, ayaw ng sacrifices, madaling magsawa, laging naiinip, madaling sumuko, mahina manindigan, takot masaktan, sunod-sunuran sa agos, gusto easy life. So ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ayaw ko na ang mga Kristiyano sa ating huling panahon ay maging kagaya nung unang panahon na dumating sila na silang mga nagsasabing mananampalataya ay naging mapag-alinlangan sa Diyos. At inilagak nila ang tiwala sa ibang bagay. Ang sabi sa Hosea chapter 10 verse 1, ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbubunga. Ayon sa karamihan ng kanyang bunga, kanyang pinarami ang kanyang mga dambana. Dahil sila'y umunlad, pinarami niya yung kanyang mga altar. Ayon sa kabutihan ng kanyang lupain, nagsigawa sila ng mga mainam na haligi. Gumawa sila ng mga dambana. Pero sabi dito, ang kanilang puso ay nahati. Ngayon, mga susumpungan silang salarin. Kanyang ibabagsak, ang Diyos, ibabagsak niya ang kanilang mga dambana at ang kanilang samsamin, ang kanilang mga haligi. Hindi ng Diyos nagustuhan yung uri ng kanilang panambahan. Nang sila'y umunlad, nabago yung kanilang focus. At in-entertain nila ang ibang mga Diyos. Naalala natin si Tomas, mananampalataya. Sabi ng mga alagad, si Kristo nakita namin, buhay siya. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala sabi rito, but he said unto them, except I shall see in his hand the prints of the nails and put my finger in the print of the nails and thrust my hand into his side, I will not believe. Sabi niya, I will not believe. Hindi ibig sabihin, hindi siya ligtas. Hindi ibig sabihin na wala ang kanyang kaligtasan. Kundi ito ay tahasang pagtanggi ng isang mananampalataya na hindi ako maniniwala sa isang bagay na walang pisikal na ebidensya. So nabago po yung basis niya ng kanyang security o ng kanyang belief. Kinakailangan ko ng evidence na sa pamamagitan ng aking physical senses. Kinakailangang makita ko siya, kinakailangang mahawakan ko siya, kinakailangang masuri ko kung siya na nga talaga. So hati ang kanyang puso. Naghahanap siya, sinasalig niya sa material evidence, material proofs, yung kanyang pananampalataya. Imbis na salita ng Diyos ang pagsaligan, yung nakikita ang kanyang ibig pagsaligan. Kaya isang dahilan po na siya ay naging unstable, hati ang kanyang puso. Pangalawa, dalawa ang hari sa kanyang buhay. Kapag dalawang amo sinusunod, hindi magiging maliwanag ang direksyon. Hindi tiyak ang tatahakin. Sabi ng Mateo 6:24, sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Hindi pwedeng Diyos sa Lunes, mundo sa Martes.
Ha? Hindi pwede ang isip ay gagamitin, pero ang susundin ay damdamin. Hindi po pwede. Kaya kinakailangan po, isa lang ang maghahari sa ating buhay. Isa lang po paghariin natin sa ating buhay. Para hindi tayo maging unstable. Ang iniwasan po ng salita ng Diyos, yung tayo ay maging unstable. Pangatlo, lito sa gagawin. Hindi maliwanag kung anong kanyang gagawin. Sa 1 Corinthians 14:8, sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sinong hahanda sa pakikibaka? Kaya walang matibay na buhay kung walang matibay na paninindigan. Kinakailangan po maliwanag ang salita ng Diyos, ang ating pangahawakan, itong ating gagawin, susundin, huwag yung nakikita ng mata, huwag kayong mag-alinlangan kung nakikita ninyo ay negative. Huwag kayong mag-alinlangan kung makita nyo wala sa inyong kamay. Huwag tayong mag-alinlangan kung tingin natin sa ating sarili, tayo'y maliit. Ang mahalaga, nangako ang Diyos, panghawakan natin sinabi ng Diyos, maliit man tayo sa ating paningin, basta nakikita natin malaki ang ating Diyos. Hanggang ang Diyos ay malaki, wala tayong hindi kaya. Pero kapag ang tingin natin tayo'y malaki at maliit ang Diyos, marami tayong hindi makakaya. Kaya papasok tayo sa 2026, ang sinasabi ng Bible sa atin, unstable mind, a double-minded man is unstable in all his ways. In all his ways. So wag natin entertain na magkaroon tayo ng dalawang akala. Maging double-minded. At ang bunga niyan, instability. Ayaw natin ang simbahan natin maging mahuna dahil hindi buo ang ating pananalig. Huwag tayo mag-alinlangan mga kapatid. 2025, sinamahan tayo ng Diyos. 2026, nasa unahan natin ng Diyos. Kasama rin natin siya. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Marami po kaming pasasalamat, marami kaming patotoo, hindi namin nadinig ang lahat. Marami pa po na maganda naming madinig. Ngunit, ang iyong salita higit na magpapaalala sa amin na huwag kaming magdalawang akala, huwag kaming magkaroon ng pag-aalinlangan. Ikaw ang nagdidiin. Kung ikaw ay Diyos, paniwalaan namin na ikaw ay Diyos at kaya mong gawin lahat ng iyong pinangako. At anumang pagsubok ang dumating sa amin, iba't ibang kulay man ng mga challenges, hardships, sufferings, testings, temptations, we will stick on our faith in God. Mananatili kami, nasusundin namin ang iyong salita, pangahawakan namin ang iyong pangako, iiwasan namin ang mga bagay na hindi mo ibig, at lalakad kami sa liwanag ng iyong salita. Magpapatuloy po kami at hindi namin papayagan na may humati ng aming puso at ng aming isipan sa pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Ikaw na po magpala sa bawat isa at dalangin namin ang bunga na nakita namin sa mga nagpatuloy, nagkaroon sila ng maraming karanasan, nanahayag ang iyong kapangyarihan sa mga buhay ng mga nabuhay sa pananampalataya. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit. Amen. Salamat po sa inyong katapatan, mga kapatid. Lahat naman tayo ay nagsisikap magtapat at marami naman ay nagtapat. Hindi lang kasing tapat tayo ng Panginoon, mayroong level ang katapatan, pero meron na pong maraming tapat sa simbahan. Kaya dahil dyan, nagpapasalamat po tayo. Amen. Tayo po'y umawit. How big is God? Amen. How big is God? How big is God? Though man may strive to go beyond the reach of space. Sige, awitin natin yan. How big is God? Gano'n ba kalaki ang Diyos? Awitin natin, everyone. Though man may strive to go beyond the reach of space, to crawl beyond the distant shimmering stars, this world's a room so small within my mind.
beyond. Napakalaki ng Diyos. How big is God? How big and wide is vast domain. To try and tell, these lips can only start. Is big enough to rule this mighty How big is our God? Yes, small enough. He can rule the whole to universe. live within my heart. Ladies, As winters chill. amen. Come on, ladies. Mga kalalakihan. Sunod naman natin. The heart grown cold will warm and throw with life anew. The master's touch will bring the glow again. Lahat, everyone. How big is God? How big and wide is vast domain. To try and tell, these lips can only start. Is big enough to rule His mighty universe. Yes, small enough to live in my heart. Tayo po magpasalamat. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Brother, sino to? Brother Al, saliga. Ikaw ang magpasalamat ngayong gabi. Amen. Tayo po'y pumikit manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, muli po maraming salamat Panginoon sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan Panginoon sa amin. Salamat po Lord sa 2025 na pinagkaloob at binigay niyo po sa amin. Salamat din po Lord sa mga pagsubok at sa mga bagay na pinahintulutan niyo po sa amin pong mga buhay. 2026 Lord, kami po yung muli nagpapasalamat kung saan sa inyo pong mensahe ngayong gabi na hindi po dapat kami Panginoon maging karoon ng mga double-minded. Yes, Because maging stable po kami sa inyo pong salita, sa inyo Amen. pong pangako, at sa inyo pong katapatan po Panginoon. Amen. Yeah po. Maraming salamat po sa aming pong beloved pastor and Thank you, po Lord. sa mga kapatiran po Panginoon dito po sa CBC. Salamat po sa kanilang pong katapatan. Salamat po sa kanilang pong buhay. Amen. At ngayon pong gabi, kami po papasalamat din sa mga handog at mga offering na dadalhin po sa inyo at pagkakaloob. Palayan niyo po ito, maging kagamit-gamit sa inyo pong gawain po dito. At sa Amen. furtherance of your word po, Panginoon. Amen. Maraming salamat po at patawad sa mga pagkukulang pagkasala po namin. Amen. Pwede samot at dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Yep. Amen. Let's sing this song. Praise His name. Wonderful grace. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost.
Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. All sufficient for me, for even me. Greater far than all my sin and shame. Naming Diyos, alam po namin na walang kasing halaga ang aming Panginoong Hesus. The preciousness of Christ is above and beyond what we can understand. Maraming salamat po sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang tanging katugunan kung paanong kaming mga makasalanan at mahihina ay pwedeng matanggap ng Diyos na banal at pwede kaming magkaroon ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo ng may pasasalamat at kagalakan. Maraming salamat po. Kung titignan namin ang mga nagdaang mga araw, hindi ko alam kung ilan sa amin ang makapagsasabi na gawa naming lahat ang kalooban ng Diyos. Pero kung kaming lahat ay makapagsasabing, Panginoon, patawarin mo kami, meron kaming mga pagkukulang, ikaw naman ang nagsasabi, ang aking biyaya ay sapat. Ang aking biyaya ay dahilan para bigyan ka ng pagkakataon na magpatuloy. Ang aking biyaya ang pagkakataon para mabuhay ka pa sa darating na taon. Hindi kami nabubuhay, Panginoon, dahil kami malalakas. Kaya kami nabubuhay dahil ng iyong biyaya. Yung kagandahang loob mo na ibigay pa sa amin ang buhay, ganong hindi na kami karapat-dapat pang mabuhay. Yung pagkakataong mapaglingkuran ka, gayong kami hindi karapat-dapat sa inyong paglilingkod. Pero salamat dahil ng iyong biyaya, kaya huwag naming tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Pahalagahan namin ang biyayang dumating sa aming buhay. May mga struggles po na aming pinagdaanan ng 2025. Nawa, hindi hati ang aming isipan na masabi namin ang sinabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." He said it, he claimed it, he declared it, not with a double-minded heart, but with his whole heart. As for me and my house, we will serve the Lord. Nawa masabi po ng bawat isa sa amin, ako, Panginoon, ay maglilingkod po sa inyo at magtatapat. Kaya ikaw na po mag-ingat sa bawat isa sa aming pagwahiwalay. Gawin niyo po kaming stable. Na anumang pagsubok ang dumating sa buhay, yung aming pananalig sa iyo ay hindi mag-alinlangan, hindi mapalitan ng alinlangan, kundi magpatuloy kaming nananangan sa iyong salita at ito'y sinusunod sa aming buhay. Pagtibayan niyo po ang bawat isa at dalangin ko po ang lalong pagpapala, pag-unlad, pagtatagumpay ng bawat isa. Ikaw na po maghatid sa amin sa kanya-kanya naming tahanan hanggang sa kami kunin mo sa iyong pagbabalik. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen! Amen! Magandang gabi po sa lahat. Huling Wednesday ng 2025. The last Amen, the last songs and fellowship natin, 2026 na po tayo magkikita-kita. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon.